Welcome back dito sa channel natin. Nagbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga tourism projects na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Andito tayo sa Phase 2 ng Pasig River Esplanade Project. Dito naman yan sa may Intramuros. Ito na yung latest na progress sa bagong Esplanade. Ngayon pa lang mapapansin natin na medyo iba yung design ng bagong Esplanade dito sa may Intramuros. Kung ikukumpara natin doon sa isa pang Pasig River Esplanade sa likod ng Manila Central Post Office Building. Mukhang magkakaroon dito ng structure sa gitna ng Esplanade. At mapapansin natin, wala ditong inilagay na space para sa fountain na may mga statue. Ang alam ko magkakaroon pa dito ng Pasig River Ferry Station sa may Intramuros. Dito sa dulo ng Esplanade, ongoing pa rin ang construction. Mas lalo pang nilawakan ang riverside area dito malapit sa Binondo Intramuros Bridge. Dito naman sa kabilang side, ito yung tapos na at binuksan na nga ito sa publiko. Natapos na rin yung ginagawang finishing dito sa gilid ng Esplanade Project. Napakaganda na nga dito sa bagong Pasig River Esplanade. May mini garden dito na may sitting areas at meron ding fountain. May mga statue dito at meron pa mga pailaw sa gabi. Dito naman sa kabilang side, sinisimulan na rin na gawin ang karugtong ng Esplanade Project
Papunta naman yan doon sa may Lawton area. Ngayon naman malinis ang Pasig River at wala tayong nakikita na basura. Hindi katulad nung last week na pumunta tayo dito na punong-puno ng basura ang ilog. Diyan sa may eskolta, patuloy na ginagawa ang restoration sa ilang mga historical na buildings. Sana kapag natapos na yan, itong kabilang building naman ang ayusin din at pagandahin. Historical building din ito ang El Hogar. Dito naman tayo sa Binondo Riverside, patuloy na nga ang progress sa iba't ibang mga project na ginagawa dito. Ibang-iba na ngayon ang skyline ng Binondo dahil sa iba't ibang mga bagong projects na tinatayo dito. Doon sa dulo, dalawang residential building ang matatapos na. Dito naman sa gitna ang Four Seasons Riviera na malapit na ring matapos. At ito naman yung bagong residential building ng Mega World. Marami pa mga bagong high-rise building ang tinatayo ngayon dyan sa Binondo. Sa Intramuros naman, meron pang isang lumang building na ginagawan ngayon ng restoration. Hindi ko lang alam kung anong building ito, abangan na lang natin kapag natapos na.
Ito na ngayon ang bagong brick layered road dito sa Intramuros. Ito ang pinaka main street dito sa Intramuros, ang General Luna. Mula dito sa May Manila Cathedral hanggang doon sa pinaka entrance. Mahaba din ang kalsadang ito na ngayon ay pedestrian friendly na at very walkable. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga turista, local at international, na pumupunta dito at namamasyal sa Intramuros. Sana magiging car-free na ang General Luna Street at bawal na dito yung mga sasakyan, pati na ang mga tricycle at mga e-bike. Napakaganda na ngayon dito sa Intramuros. Yung mga tricycle at mga e-bike na naniningil lang sobra-sobra sa mga foreigner ang nakakasira sa turismo dito sa ating bansa. Ito na lang yung area na may remaining na cobblestone street. Ito lang yung hindi pinalitan ng brick layer para ma-preserve na rin yan dahil bahagi na yan ang history ng ating bansa. Dapat lang talaga na pagtuunan ng pansin ng Department of Tourism ang mga historical na lugar katulad ng Intramuros. Dito pa naman sa bansa natin, konti lang yung mga historical places na pwede nating puntahan. So ayan guys, hanggang dito sa bungad ng Intramuros, maganda na ang bagong kalsada dito. Anong masasabi nyo sa mga latest na development sa iba't ibang mga tourism projects dito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.